Hi kids! Welcome to episode 1 of my podcast. Wow, episode 1. Actually, baka magkaroon ng parang mga categories and then siguro iba-ibang topics for that particular category. Tatry kong iba-ibang category. Once in a while, iba-iba dapat yung category, hindi parang puro this category lang. So, if categories ay parang mga puns. Hindi na parang puns talaga ng Andy. Huwag niyo ko i-judge. I'm trying to be creative, okay? Yung una ay Andy Lemma. So, yung title actually ng podcast yun, siguro naman nakita niyo na, is Andy Lemma. Gusto ko manligaw. So, it's about my dilemma. Mga dilemma ko sa buhay. May word ba na dilemmas? Hindi ko alam. Pero yun, mga dilemma ko sa buhay. So, ito yung una kong dilemma na i-share sa inyo. Is gusto kong manligaw. How did I go about this topic? Actually, may mga naisip ako mga topics and then tinanong ko sa IG-dom ko kung ano yung mga gusto nilang topic. And actually, nag-tie ito dun sa isang topic. Kaya lang, ito yung pinili ko kasi mas safe to. Medyo controversial ata yung isang topic. Pero ito yung isa sa mga nag-top na votes nila. So, yun. Ito yung natin. Discuss muna ngayon. Okay, so yun. Gusto ko manligaw. Let's talk about that. Kasi, ever since talaga, pangarap ko manligaw. As in, hindi ko alam kung bakit. Actually, alam ko pala kung bakit. Before, hindi ko in-analyze kung bakit. Pero ngayon, tinry ko i-analyze para at least i-share sa inyo dito sa podcast kung bakit nga ba gusto ko manligaw. Kasi weird, diba? I mean, it's not ordinary na gustuhin na isang girl manligaw. Tapos, as in, before, parang pag may nagka-crush ako, tapos parang super cute and then nagigigil talaga ako. Sasabihin ko, sabi ko sa best friend ko, liligawan ko na talaga to. Nakakainis na. Liligawan ko na talaga to. Pero hindi naman natutuloy kasi nga, hindi pwede ngayon. For some reason. Parang, hindi naman, pwede naman. Pero, ang hirap. Super hirap. So, let's say, actually kasi, diba? Sige na nga, aminin ko na millennial ako. Pero 20s pa din. Pero millennial ako. So, umabot ako sa pagiging millennial. So, alam nyo na siguro kung ano yung range ng age ko. So, umabot ako sa transition ko saan parang hindi pa super open sa mga non-conventional dating, whatever, ligawan, whatever. Na tapos, sa ngayon, na parang tinatry na natin maging accepting sa kahit anong mga ways ng panliligaw, dating, and channeling, ganyan. So, dati, di ba, uso yung panliligaw before. Pero yeah, uso dati. And then, usually, dapat, boy talaga sa girl ang manliligaw. Tapos, actually, galing ako sa all-girls high school, Catholic school. So, hindi naman ko extension mga exposed, pero yan, may mga same-sex relationships kasi doon. For sure. Tapos, usually yung naliligaw din is yung mas masculine looking na girl. So, sana hindi controversial sinabi ko na yun, don't cancel me or whatever. Pero, usually talaga ganun kasi nangyayari. So, I'm just stating ko ano may na-observe ko before. So, other than that, meron pang about dun sa speed ng panliligaw na parang kailangan paghirapan ng lalaki bago maging kayo and whatever. So, parang women are being judged, ganyan, na kailangan liligawan sila. And kapag hindi sila nagpaligaw or naging sila agad, yun, ma-judge sila. And then, kapag sila nanligaw, ma-judge sila. So, wala lang, ang hirap na i-try open to dati or before. Kaya ngayon tinatry kong at least i-share kasi hindi ko alam kung may ibang mga ganito mag-isip eh. Kasi ako, ganito ako mag-isip. hindi ko alam kung kasi tinry ko tumitingin din sa TikTok and then usually sasabihan lagi na, hindi, girls, magpahabol kayo, ganyan. Yung mga advice, usually ganon. Pero ako weird kasi gusto ko talaga manligaw. Pero yan. So, isang example pala dun sa pag-judge sa speed ng panligaw is yung sa ex ko actually. Kasi yung ex ko nung college, share ko lang,
like, nagkaaminan kami and stuff. Pero kasi, yun nga, nung nagkaaminan na kami, like, nagde-date na kami, lumalabas na kami. And then, parang, hindi ko alam kung nanliligaw pa ba siya noon or what. Pero nagde-date na kami, and then, parang, nag-wait ako ng amount of time para at least bigyan kami ng label. Para lang at least hindi ma-judge na ang bilis niya akong niligawan, ganun. O, diba, ang fucked up. Ewan ko, ang pangit. Bakit? Bakit may ganun? Eh, kung gusto niyo na naman yung isa't isa, ay, bakit di ba maging kayo? Ba't kailangan pa may period na kailangan ganun time ka niligawan? Di ko alam kung sa amin lang yun or sa kinalakihan ko lang yun. Pero ganun kasi, yun nga, kinalakihan ko nung time na high school and then transitioning to college, ganun. So yun, tapos, yun nga, kasi, dahil nga sa speed, dun pa lang sa speed, paano pa kaya yung pag ikaw yung manliligaw mismo? Dun pa nga lang sa speed ng panliligaw sa tagal ng panliligaw nung guy sa'yo, na-judge ka na pag mabilis. Paano pa, pag ikaw yung nanligaw or ikaw yung nag-pursue, di ba lalong, parang, i-judge ka, lalong weird. Actually, di ba nga, dun sa, ewan ko kung napanood niyo yung sa It Takes a Man and a Woman. Sorry, I love that. I love, yung 3 movies na yun. I love that. Those? Sorry, oh my God. Tatry kong iwasan yung mga grammar checks, pero yeah, I love those. Tapos, yung, merong part dun sa 3rd movie na parang sabi ni John Lloyd na parang, bakit? Ako ba nanligaw noon? Ganyan. Tapos parang, yun nga, merong impression na dahil si Lyda yung parang may nagkagustuhan, whatever, parang hindi siya normal and then parang nakakahiya. Yung impression na, for me, hindi siya nakakahiya. Pero, yung parang pinaparating dun sa statement na yun. Ewan ko, pag napanood niya, siguro mas pagkikets niya. Panoorin niyo na lang, maganda yun. Tapos, yun. So, yun. And then, also, kapag ikaw naman yung nanligaw, ayun, as a girl, yung iba naman, feeling nila, desperada ka na, ganun. Parang, gusto mo na talaga magka-jowa or whatever. Tapos, or parang, wala ka ng choice. Like, wala siguro nagkakagusto dito, kaya siya na yung naliligaw. Hindi. No, for me, no. I don't think so. Feeling ko, for me, it's getting what you want. Yun. Hindi siya desperado. Kasi bakit? Pag lalaki naliligaw ba, desperado na ba sila magka-jowa? Hindi naman, diba? Like, paano kung gusto mo lang talaga yung tao and gusto mo makuha yung gusto mo? Gusto mo siya makasama or what? I mean, ang dami talagang hindrance. Pero anyway, before ako mag-dwell sa kung paano gagawin or whatever, or kung ano man, gusto mo na i-share pala kung bakit ko nga ba gustong maligaw. Meron akong nilistang 8 reasons. Yes, 8 reasons. So, yan. That is the first reason. So, yung first reason ko is, na-experience ko na naman kasi maligawan nga. So, na-experience ko na ma-pursue. And parang, yung mga nababasa ko siguro sa Wattpad nung high school. And yung mga parang, napapanood ko. I guess experience ko na fair amount nung mga ganun. So, yung kinibigyan ka ng flowers, so whatever. So, sulatan ka ng letters. Yung thank you na lang sa ex ko kasi at least experience ko yung puppy love thing na yun. Pero, yun nga, na-experience ko na siya. So, for me, it's nothing new. Like, actually, ngayon, since tumatanda na rin naman tayo, hindi ko na rin naman na-expect na magiging ganun yung panligaw, whatever. Pero, yeah. So, yun, na-experience ko na siya. And then, second reason is, I love chasing, actually. Ewan ko, di ko alam if this would bite me in the ass, pero, for me kasi low-key exciting yung, parang, di mo alam kung gusto mo siya, or, gusto ka niya pala, sorry. Yung parang, medyo exciting, ganyan, na parang, may gusto ka dito sa person, na di mo alam kung gusto ba ako nito or what. Tas yung minsan, basta, hindi ko ma-explain na maayos. Pero, ang exciting kasi noong time na yon na parang nagpa-pursue ka or what. Kasi, yun nga. Parang, tas mga tipong ang bababaw lang na konting ganito lang. Kinikilig ka na, konting sabi lang na ganito. Or, PDM ka lang, may share sa'yo, whatever. Kinikilig ka na, yung mga ganun.
Pero gets, may limit din naman yun. Kasi, I mean, alam ko, exciting yun nga, yung parang may pagka-mind games, whatever, na di mo nga sure kung ano yung nafe-feel niya sa'yo. Pero may limit din yun kasi syempre it gets tiring. Syempre nakakapagod din naman na parang forever na lang ba mixed signals or what. So syempre may limit din. Pero ayun, gusto ko lang i-share. Isa yung sa mga reasons. And then, yung third is yung parang sense of accomplishment. Ako, hindi ko alam talaga. Huwag niyo ako i-judge. Pero kasi, I like winning. I love games and I like winning. So, I guess it's a factor na kapag kunwari maniligaw ka and then nakuha mo yung person, aminin na natin, syempre, accomplishment yun. Like, may satisfaction dun. Aminin nyo, I mean, kung may lalaki mo nakikinig nito, aminin nyo, satisfying, super. Kapag niligawan mo or parang ayaw sa'yo, ang sungit-sungit before, na parang hindi ka masyadong pinapansin, and then, ayaw talaga, parang ayaw talaga sa'yo, and then nakuha mo, diba? It's like you won. Actually, you won talaga kasi nakuha mo nga yung gusto mo. So, and then, similar din yung parang pag kunwari meron kang long time crush, ganyan. Tapos, tagal mo na siya ina-admire and what. And then, naging kayo eventually. Ewan ko, I love that. Diba? May accomplishment. Pero yun. So, yung fourth is, I love admiring people. I love people, actually, in general. Like, hindi naman lahat, kasi nga, syempre, may mga masasama pa rin tao. Hindi naman gusto-gusto. Pero, I love admiring people talaga. Kasi, ewan ko, ang unique talaga each individual. At least, kunwari, meron kang gusto i-share sa isang tao, try mo i-share sa maraming tao. And then, kapag in-observe mo, hindi ko ginagawa to pero wala lang, try mo lang. Na parang, kasi meron kang i-share, tapos yun nga, may observe mo yung, ay, wait lang, ginagawa ko pala to sa group chats. Minsan ko na rin may nalaman akong thing. I-send ko sa mga group chat ko. Tapos, it's amazing how people react differently for group chat, ganyan. So, yun yung sinasabi ko siguro, na parang yun nga, if you try to, like, message the same thing sa ibang tao, minsan iba-iba yung reaction sila, which is amazing for me. I love how unique people are, na parang, tas iba-iba rin yung way how to present themselves, ganyan. And, ewan ko, I love people. I love admiring them. Kasi, sobrang unique nila, and then, yeah, ang amazing lang ng most people. At least most people I know are amazing. So, yan. I mean, yeah. Kapag nanligaw ka, I mean, it's a chance for you to admire someone. So, yun. Yung next ko is, fifth reason is yung pagka-people pleaser ko. Hindi ko alam kung kunting to, pero people pleaser kasi ako. So, like, doing stuff for people. To be honest, minsan mas comfortable pa ako doing stuff for people than yung ibang tao gumagawa ng stuff for me. It bothers me. Parang minsan feeling ko, I mean, siyempre, nangyari naman yun. And hindi ko naman sinasabi, hindi ako tumatanggap ng mga, dyan guys, libreng serbisyo. I mean, it sounded a little wrong, pero, ayun, basta, in general. So, mas comfortable akong, yun nga, ako yung may ginagawa. Kasi nga, I feel like parang may inuuwa ko dun sa other person na kapag may ginawa sila for me. Tapos, kaya nga, usually, kapag, like kahit simpleng kunwari meron kayong gathering or what, okay lang sa akin maghatid. Like, if hindi naman masyadong hassle, like, or dadaanan lang, or what, okay lang sa akin maghatid. Kasi, I really love doing stuff for people for some reason. Hindi ko sure. Siguro yung satisfaction I get from it. Kasi kaya, parang sa friends, di ba sabi ni Joey, wala daw selfless good deed. So, kasi nga, meron kang satisfaction na kukuha for doing that good deed. And I think yun. Anyway, masyado ako nag-dwell dun sa pagka-people pleaser ko. Siguro, ibang topic na lang natin i-discuss. Pero yun. So, siguro, siguro supporting that people-pleasing tendencies, whatever. Kasi kapag nanligaw ka, yun nga, you will do stuff for them. So, yun, masasatisfy ako as a people pleaser. And then, na parang bigyan mo sila ng gifts, ganyan. And then, mag-effort ka. And then, wala lang. It's fun. Tapos, siguro another thing din, kasi, kapag kunwari maniligaw ka, parang sure ka na kailangan mo mag-effort eh.
and to talking to them. Ako kasi, I hate initiating conversations talaga. So, kung nag-initiate ako sa inyo, I guess super close na tayo or I don't know, baka crush lang talaga kita ng pero, or hindi. Actually, hindi rin eh. Yung minsan yung mga crush ko na super, dun pa ako nahihirapan. Pero, basta, mahirap mag-initiate ng conversations for me. So yun, kapag kunwari, sure na maliligaw ako or what, at least alam ko na it's what I'm supposed to do. Kasi, ayoko talaga nag-initiate ng conversations kasi ayoko na pinagpipilitan yung sarili ko sa isang bagay. Like, what if busy naman kayo or ayaw nyo naman ako kausap or what. So, in-assume ko na lang na if gusto nyo kakausapin niyo ako and then, actually, masaya naman ako na kinakausap ako most of the time. So, yeah. So, yun. Isa lang din sa issues ko. Pero yun, actually, medyo nalihis na ako ng topic doon. Pero yun, sige, punta na tayo 6th reason. I'm sorry, my thoughts are scattered most of the time. Pero tinatry ko gumawa na outline. Appreciate nyo naman. Pero yun, sa 6th is I love telling people how I feel. Hindi ko alam, weird ba? Pero ganun ako. Like, I love telling people how I feel. Or siguro sinasabi ko na lang to ngayon kasi parang, yun nga, okay naman yung mga experience ko before of telling people how I feel. Or hindi naman kasi siguro ako baliw-baliw ngayon. Pero kasi, meron akong friend dati na sabi niya kasi, kapag naging honest ka daw sa huli, panalo ka. So yun, lagi ko yung naalala ever since na sinabi niya yun sa akin. Kasi, to be honest, nakakapagod na yung mga mind games ngayon and stuff. Like, sabi na sa akin ng best friend ko, kapag kunwari, meron siyang ka-chat or meron siyang ka-talking stage or whatever. Sorry, di ko na i-reveal ko sinibesyon ko, pero, yun nga. Magandang advice naman kasi yung sinabi niya na yun. Kapag kunwari may ka-talking stage siya, kapag kaya niya mag-reply lang siya agad. Tapos kapag busy siya, hindi siya mag-reply. So parang, kasi ngayon, parang ang dami ng mind games sa tipong, minsan kapag matagal siya mag-reply in person, tatagalan mo rin. Yung mga ganun, annoying kaya. Parang, tapos, hindi ka agad honest with your intentions or kung anong gusto mong from this connection or whatever. So for me, best lang kasi if you're clear with your intentions. Pero, yeah, siyempre gusto rin natin ng chill. Ayaw rin naman natin ng rush if ever. Pero yun, share ko lang din na nakakapagod din. So, minsan maganda to tell people how you feel, especially if strong enough na siya. And siguro kasi ako, mahilig din ako mag-confess. Hindi naman mahilig, pero I think it's a good thing to do. Like, kasi, siguro kapag medyo yung crush mo yung mild lang naman. Depende siguro kung gaano ka-strong yung crush. Siguro if mild lang yung crush mo, and then, parang kinikilig ka lang yan sa mga konting interactions yun, what? Then I guess there's no point confessing. Kasi baka mamaya, ligawan ka pa niya or what, and then parang, or tinay ka niya i-date, tapos parang ayaw mo naman pala. Huwag naman tayo manggulala mga tao na nananahimik. So, yeah. Pero kapag kunwari strong na yung crush mo, let's say kunwari, na-obsess ka na talaga. Minsan kasi ako ganun magka-crush, like, na-obsess talaga ako for some reason. As in, nag-aapektuhan yung araw ko, like, kapag, basta, nababaliw ako. So, kapag kunwari medyo nandun ka na sa nababaliw na part, I think, okay mag-confess. As in, yun na yung best solution kasi nga, nababaliw ka na. So, for me kasi, may 3 possibilities lang naman sa pag-confess eh. One is, may gusto rin siya, and then, edi happy ka. So, ewan ko na lang kung ano yung mangyayari dun sa, after mo malaman na gusto ka rin niya. Like, kung ipupursue ka ba niya, or magiging kayo, or parang nag-aminan lang kayo, pero na nangyari. So, hindi ko na ako magdadwell dun. Pero yun nga, yung first, outcome is, yun nga, is my feelings din siya for you, which is a win either way. So, yun yung first na possibility. Yung second is, yung i-reject ka niya. So, yun, pag ni-reject ka niya, at least, maka mag-move on ka na, kasi nga baliw-baliw ka, diba? So,
At least, kapag nireject ka niya, makakag-move on ka na kasi there's no point chasing na eh. Like, kung ayaw sa'yo, edi, pwede mo lani-laniin minsan, pero, hindi mo na siya i-pursue kasi nga, sayang na energy mo. So, at least, yung obsession mo titigil na. Dapat titigil na, di ba? So, punta ka na sa next mong crush, ganyan. Tapos matutulog na yung kabaliwan mo and then, parang, shit, ayaw sa akin. Enough with the mind games, enough with overthinking kung ano nga ba yung ibig sabihin ng ginawa niya. Mag-move on ako. So, parang ganun. So, yung second. And then yung third is, yung hindi rejection, pero hindi rin, siya umamin ng feelings niya for you. Parang noted. Ganun. Noted. For me, yun yung favorite ko. For some reason. Yun. Hindi naman. Ewan ko, favorite ko yun. Ewan ko. Gusto ko yung, ano na yun, yung outcome in a way. Like, syempre, gusto ko pa rin naman yung parang may gusto rin sa akin. Pero, I mean, in a way, gusto ko kasi yung ini-imply nun na, let's say, kunwari meron kang crush na, like, matagal mo na siya nakita lang. Let's say, kunwari sa school. Yes, school ang bata naman. Pero, let's say, madalas mo na siya nakikita. And then, hindi niya alam na nag-exist ka. Or at least, alam niya lang yung pangalan mo or what. Or parang acquaintance na kayo. Kasi kapag nag-confess ka sa kanya, mapupunta ka dun sa radar niya. Alin, parang, kunwari, meron kang close friend. And then, all this time, hindi ka niya tinitreat as a potential partner. Pwede yun eh. Like, parang, for me, kunwari, super ganda or super pogi mo. And then, meron kang crush na friend. Tapos, pwede kasi, possible naman na parang feeling nila, hindi ka na kinoconsider or hindi ka nila nagustuhan. Kasi feeling nila, out of sorry na metal ako, pero parang, hindi ka nila mari-reach, parang ganon. So, pwedeng ganon eh. Pwede rin, they don't know that you exist, or pwedeng, hindi niya na-consider yung possibility na maging kayo. Pero kapag umamin ka, mapupunta ka dun sa radar nila, like, okay, may gusto sa akin tong person, or nagkagusto sa akin tong person na to. Ibig sabihin, mapupunta ka na nga dun sa, sa options. I mean, it sucks to be an option, pero better than not being in the options, di ba? So, parang, tatry nila isipin, may gusto sa akin to, parang pwede nga, no? Parang cute naman siya. Ganyan, di ba? Ewan ko, exciting lang for yung part na yun. So, yun yung 3 reasons sa confession 3 outcomes pala sa confession na pwede mangyari. Which I like. So, yun. Sorry, nag-list na naman ako sa topic, pero gusto ko lang din i-share yun kasi I love that. Tapos, sige. Doon tayo sa last reason. Yung last reason ko, yung 8th reason ko kung bakit gusto ko maligo is ayoko mag-settle. Like, ever. Ayokong tipong parang, let's say, kunwari, ang tanda ko na, and what, parang, okay na nga to. Yung mga ganun, ayoko talaga ng ganun. Kaya minsan nagpa-plan B na talaga ako. Kasi single ako ngayon, di ba? And ako, for some reason, di nag-work out yung mga stuff. So, parang yun nga, nag-isip ako ng plan B. Parang tipong, let's say, kunwari, mag-aampon na lang ako, or what, or makikita na ako sa sister ko, ganyan. Kasi, ayoko mag-settle. Like, ayoko yung parang, okay na to, ganyan, or what. So, for me, kapag naligo ka kasi, parang ang powerful niya, it's about getting what you want. Hindi siya yung parang, yung parang, ito, gusto ko talaga to. Hindi siya yung parang, ito, pwede na to. Ito yung meron ako eh. Dito na eh. It's handed to me on a platter, ganyan. Na, nililigawan ka na eh. So, sasagutin mo na lang, ito na. Ganyan. Siguro, nangyari din naman na gusto mo yung nakaserve sa'yo. As in, gusto mo. So, yun yung win-win naman. Pero, let's say, kunwari, may mga sinaserve sa'yo and hindi mo naman masyadong gusto or okay lang, ganyan. What if order ka na ng iba, diba? Na gusto mo talaga. For me, ewan ko, ang powerful nung parang getting what you really want, ganyan. So, yun. So, yun yung 8 reasons ko kung ba't gusto ko manligaw. Pero yun, siguro yung mga earlier dilemma, yun nga, kaya siya naging dilemma, diba, dahil sa judgment ng ibang tao. Pero siguro, for that part, I can
kaya ko naman, I think, lagpasan. Kasi, mas madaling, parang it's a little easier to deal with yung judgment ng mga tao. Kasi pwede namang wala kang pakialam sa sinasabi ng iba. Kasi actually ako, kung pag pinagkalat nyo na, ay, kasi ko na nagka-jowa ko, and then, pinagkalat ng mga tao na ako yung nanligaw, it's fine. I mean, di naman siya factor for me. Then, okay, di ako nanligaw. Pero, ayun, so kasi actually, nagkaroon na rin ako ng, nag-attempt ako before, siguro share ko na rin. Nag-attempt ako before na, magtanong kung pwede manligaw. So, hindi ko alam kung papakinggan niya to, sana hindi, kasi, nahiya ako. Pero, yun, nag-try ako before. Actually, we went out on a few dates na rin, and then, parang gusto ko talaga siya, as in gusto ko talaga siya. So, a few or several months ago na to. So, ayun nga, gusto ko siya, and then sabi niya kasi, na parang after we went on a few dates, parang sabi niya hindi talaga siya ready for a serious relationship, ganyan. Or, parang, I guess close, parang na siya, dami niya ng walls na na-build. Kasi parang, sa mga dinidate niya, parang nag-end up siyang nasasaktan talaga, ganun. So, dami niya ng walls na naka-build. So, parang ako naman, gusto ko talaga tong person na to. So, wala nang amin na mangyari kasi naman, sinabi niya naman sa akin na attracted siya sa akin. And, yeah. And then, attracted na naman ako sa kanya and whatever. So, ano na lang talaga is parang yung relationship na lang yung pwede mangyari. And so, nag-ask ako kung may pwede akong gawin to win him over, ganyan. Kasi nga, na-appreciate talaga ako. As in, syempre, sa guy na ganun, most of them, parang, nagde-date na lang sila nung nag-date, na parang nagtatry and whatever. Para at least, ewan ko, to fill some void or what. Pero yun, gusto ko siya, and whatever. So, yun nga, nag-try ako tanungin kung pwede ba maligaw and what. So, kaya lang, I guess he was nice enough na rin to reject me. Kasi ang sabi niya sa akin, mas okay daw i-spend ko na lang yung time and effort ko sa ibang bagay or ibang tao. Kasi feeling niya talaga, hindi talaga siya open to any serious relationship. And mukhang true naman, kasi I think hanggang ngayon, or ewan ko, hindi ko na siguro alam, na wala pa rin naman siya serious relationship or what. So, I guess, di talaga siya ready or what. And actually, to save my face na rin. Or parang hindi nyo naman ako i-judge masyado. O diba, tignan mo, takot na takot ako sa judgment. Tinay niya bumalik, and then sabi niya, kala ko ba liligawan mo ako and what, pero hindi ko na siya masyadong gusto. Pero anyway, ang point ko kung ba't ko shinare yun is, wala naman siyang nagawang masama sa akin. Like, if may nagawa man siya sa akin, yung attempt naman ligaw is, parang mas na-empower pa ako. Kasi parang, wow, parang I have that confidence to ask kung pwede ba ako maligaw. And then parang, I have that security. Then actually, nung time na nung bala ko tanungin pa lang siya kung pwede ba ako maligaw, super excited ako. As in, super excited talaga ako. As in, super happy ko habang tinatry ko i-compose. Kasi nag-voice message lang ako asking sa kanya. Kasi kapag kasarap ko siya, na ano talaga ako na uubusan na angas. Pero yun. So, nung tinaplano ko, parang na-excite ako. Parang, shit, ano kayang gagawin ko kapag kunwari pumayag siyang magpaligaw, ganyan. Na-excite ako. Pero, yun nga. For me, okay siya. Naging experience. Kasi nga, it empowered me. Siguro kasi may enough self-love and self-worth lang din ako. To the point na parang kapag nireject ako, I guess, alam ko naman na I'm not the problem. Hopefully, I'm not the problem. Na parang wala naman akong kasamaan masyado ng ugali or what. Pero, ayun. It was a good experience at least. Kahit na hindi ako dumating dun sa actual ligaw part. Pero yun, gusto ko pa rin manligaw. Hindi ako successful dun sa, attempt na yun. Pero yeah. Anyway. So yun. Yung judgment ng mga tao, I guess, kaya naman siya look past. Kasi may mga tao rin naman talaga na walang pakialam sa sinasabi ng iba, which is good. Though, ang main problem ko talaga ngayon is, ang pinaka-main problem talaga na hindi ko alam paano i-solve is yung dating in this generation. Kasi,
sobrang weird talaga ng dating in this generation. And, ayoko, sobrang weird talaga. Ayoko ba dito sa mga Gen Z na to, mga kabataan na to, nakaka-stress. Kung ano ba pinapauso nila, kakainis. Pero anyway, kasi sa panahon ngayon, well, actually, before pa rin naman talaga, lagi sasabihin nila na men love the chase, ganyan. So, yun nga, parang sa mga napapanood ko sa TikTok, parang sasabihin nila na, yun nga, nasa instinct na ng mga guys na maghabol and whatever. So, parang kailangan mo talagang magpahabol. You're expected to it, and whatever. At parang tipong, kunwari ako, kahit gaano ko nakakrush yung person, dapat hindi ako masyadong hindi ako mag-message masyado. Or at least, mag-act normal kahit kilig na ako, mga ganun. Or, basta hindi ko dapat siya i-pursue. Maghintay lang ako na siya yung mag-pursue sa akin. Sasabihin pa nila na if he wanted to, he would. Wala magawa. Ang hirap kaya maging babae din. Akala nyo, dali-dali na parang papaligaw ka lang. Pero ang hirap Kasi parang you're just expected to give hints, ganyan. Tapos kapag kunwari, let's say talking stage ka or what, di mo alam kung ano yung sobra or ano yung kulang. Like, kapag ba nag-message ako ngayon, sobra na ba to for him? Iba-iba rin naman yung mga tao. Or kapag kulang na parang tipong, pagod na siya sa'yo kasi feeling niya you're not showing enough interest. Ang hirap, sobrang hirap talaga. As compared to kapag maligaw ka na lang, sure na tayo, na gusto kita, and try kita i-pursue, and then, diba? Tapos yun nga, hindi nagka-come off ka as desperate kapag kunwari, masyado kang nag-message or masyado mo nilalandi or pwede, nilalandi yung person or what. So, parang ganun. Yun yung super hirap ngayon. Chill lang naman ako as a person. Let's say, kunwari meron akong katalking stage, super chill lang ako as a person. Na if I have low expectations, sa tipo kung may pututungan to, then kung wala, then no. Okay lang. Pero, ayun. So, siguro, ang mahirap lang, yun nga, siguro kaya ko lang din yun. Kasi, mahirap yung pangarap ko na manligaw. Mahirap siya mangyari. Dahil nga sa situation ngayon ng mga relationships or mga dating scene or what. So, bakit nga ba sinare to? Kasi wala naman ako, to be honest, wala akong solution. Tinasabi ko lang sa inyo kung ano yung dilemma ko. Pero wala akong solution. Kasi usually, di ba, kunwari, may mga podcast, sabihin nila yung problem, ganyan. Hindi mag-offer siya ng solution or advice, pero ako hindi. Nagsishare lang talaga ako. Pero walang solution. Kasi, kung maliligaw ka man, how? Nagsig na sa dating ngayon, paano? Paano ka maliligaw? Ganyan. Paano mo initiate? Paano mo sisimulan? Tapos kung kailan, ano yung right timing? Kailan yung parang hindi na siya, yung kailan yung parang magsasawa na siya sa'yo, or parang kailan yung parang tuso naman, and then di mo rin sure kung sino. Kasi, normal naman magka-crush, diba? Pero kailangan kasi kapag manligaw ka, dapat gusto mo enough yung person. So yun, yung mga problema na kung bakit wala tayong solution. So, kagustuhan ko mang maligaw. So actually, maybe I'll never get the chance na manligaw. Pero yun, share ko lang. Kasi, weird siya, di ba? Like, hindi siya normal. Na parang, if ever man, I guess gusto ko lang din i-share nga. Na normal naman, I guess. It happens. And baka siguro may iba dyan babae na gusto manligaw, ganyan. At least alam mo na may karamay ka. At siguro yung mga guys na parang pagod na maghabol, mali mo, makahanap kayo na katulad ko, di ba? Na gustong maghabol or what. So yun, siguro message ko na lang din na, yun nga, if you're a woman and you want to court someone, I think go for it. Na parang, wag mo na isipin ko naman yung iisipin ng iba. Kasi for me, it shows confidence. And yun nga, ang powerful lang talaga. Kasi nga, you're trying to get what you want. And I love it. I love it so much. So, yun lang. I guess yung isi-share ko for today's podcast. Sorry nga scattered. Pero kasi nga, gusto ko siya maging raw as possible. Para hindi siya mag-sound rehearsed. So, yan.
If ever man, di ko pa pala nagagawa yung Discord ko, pero if ever man, with the time I post this, pero ng Discord, share ko na lang yung link dun sa description ng Spotify episode na to. And also, baka gumawa din ako ng NGL for the podcast. May NGL kasi ako, pero personal kasi yun. So, para ko gawa ng NGL for the podcast, para if ever man, gusto nyo anonymous, yung may suggestion kayo sa akin or may gusto kayong i-share na feedback, I guess pwede sa NGL, and then share ko dun sa Instagram ko. Instagram ng podcast ko. Pero if ever you don't mind it being anonymous, pwede, or if to say friend kita, pwede mo na ako message about it. Or, pwede rin dun sa Instagram nung podcast. So, pwede kayo mag-message doon. Or sa TikTok, actually. Hindi ko alam kung, actually, ginawa ko yung TikTok for marketing, pero hindi ko alam kung yung market ko to masyado. Pero, tinatry ko kasi gawing low-key para, kasi baka mamaya yung mga kamag-anak ko or whatever. I-judge nila ako, pero, yun nga, dapat dito yung afraid of being judged. Pero yun. Anyway, ang dami ko nag-blabber na ako, nonsense yung sasabi ko. So, ayun. Thank you so much for listening. Actually, thank you pala sa mga friends ko na nag-bring up sa akin ng podcast and then sabi nila, pinapakinggan nila. Super kilig talaga. I love you guys so much. Thank you for the support and sana nag-enjoy kayo makinig ngayon. So, yun lang. Bye-bye. Have a nice day.